Ano ang mga aral o mga aplikasyon na pwede nating gawin sa aking sinabi? Una, madaling husgahan ang mga taong nagkakamali. Pangalawa, mas mahirap ngunit mas makadiyos ang ipanalangin sila. At pangatlo, bilang Kristiyano, tinatawag tayong maging tulay at hindi pader. Magkaroon tayo ng refleksyon sa pagsagot sa tanong na ito. Sino ang mga taong kailangan kong ipanalangin sa halip na husgahan? Pangatlong bagay, ang wrestling match ni Abraham, matapang ngunit mapagpakumbabang panalangin. Parang nakikita natin na nakikipag-wrestling si Abraham, ngunit ang kanyang pakikipag-wrestling ay sa pamamagitan ng panalangin. Genesis 18:27, narito ako'y nangahas magsalita sa Panginoon, bagamat ako'y alabok at abo lamang. Mapapansin natin na paulit-ulit na lumapit si Abraham sa Diyos. 50 matuwid, hanggang naging 45, naging 40, naging 30, 20, hanggang 10. Hindi siya sumusuko kasi gugunawin ng Diyos ang Sodom dahil napakatindi na ng katampalasanan ng lugar na yon. Parang isang anak na patuloy na nakikiusap sa kanyang ama dahil mahalaga sa kanya ang ipagdarasal niya. Hindi siya mayabang, hindi rin siya natatakot. May balanse ng tapang at pagpapakumbaba. Paano natin ito i-apply sa ating buhay? Marami sa atin ang sumusuko agad kapag hindi pa sinasagot ang panalangin. Hindi agad nagbabago ang sitwasyon. Hindi pa naaabot ang ating hinihiling. Ang halimbawa ni Abraham ay nagtuturo na ang pananampalataya ay marunong maghintay at magpatuloy. Refleksyon, may panalangin ba akong matagal nang isinuko? Or handa ba akong muling lumapit sa Diyos ng may pananampalataya? Pang-apat, ang Diyos ay makatarungan at maawain. Genesis 18:25, hindi ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong lupa? Isa ito sa pinaka malalim na pahayag ni Abraham. Hindi niya kinwestiyon kung mabuti ang Diyos. Naniniwala siyang ang Diyos ay palaging tama kahit hindi niya lubos na nauunawaan ang lahat. Ang kanyang panalangin ay nakabatay sa karakter ng Diyos, makatarungan at mahabagin. Saglit po tayong titigil para sa ikatlong pag-aaral ng araling ito. God bless po, sa Diyos ang papuri.